and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino, katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Alam niyo, meron kasi nungalingan sinasabi dito si Vic Rodriguez. Ano yung kasi nungalingan dito sinasabi ni Vic Rodriguez? Every year po kasi, annually, meron po tayong tinatawag na savings. So, kapag po yung savings, ibinalik mo sa National Treasury for use of other purposes, hindi ko yun malversation. So, mukhang nakikinikinitan na ni Vic Rodriguez na baka matalo sa PhilHealth. Kaya inunahan na niya yung kwento. Nilagyan na agad niya ng mali siya. Papayak na naman tayo ng DDFC yung araw na to, guys. Mukhang for now, mukhang mapag-uusapan natin ang PhilHealth. For now. Meron kasing statement itong si Vic Rodriguez. Oo, mukhang umiiyak to si Vic Rodriguez natatakot siya at mukhang matatalo ang PhilHealth Sabi niya, according to him. Kasi, meron siyang sinabi sa isa sa kanyang mga vlogs na inamin niya na baka hindi maibalik ang 60 billion na kinuha ng ating gobyerno sa PhilHealth. Oo. Ang tanong, bakit? Pag-usapan natin ito ngayon. Panoorin muna natin yung video, mga kotsero, kasi dito kasi yung magkakaalaman. Conversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino, katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Alam niyo, meron kasi nungalingan sinasabi dito si Vic Rodriguez. Ano yung kasi nungalingan dito sinasabi ni Vic Rodriguez? Every year po kasi, annually, meron po tayong tinatawag na savings. So, kapag po yung savings, ibinalik mo sa National Treasury for use of other purposes, hindi ko yun malversation. Bibigyan ko kayo ng example, mga kotsero, ng malversation of public funds. Yung totoong malversation talaga. Hindi yung sinabi ng sinungaling na abogado. Example, mga kotsero, yung ginawa ni Sara Duterte sa confidential funds. Balik tayo kay OBP. Kasi yun ang pinaka malinaw na halimbawa. Halimbawa, si Sara Duterte, ginamit niya yung kanyang confidential funds pambili ng medical equipment. Or ito, ginamit niya yung kanyang confidential funds pambili ng upuan tsaka office supplies. Yun ang malversation. Malversation of public funds yun. Kasi, ang confidential funds, mga kotsero, ay para sa pang-reward or pangbili ng impormasyon laban sa mga national security threats or sa mga banta sa isang ahensya. Yun ang confidential funds. Ngayon, dahil ginamit ni Sara Duterte yung kanyang budget, pang-reward, ang kanyang reward doon parang medical supplies yata, whatever. Meron pa yata ginamit niya pangbili na relief goods yung kanyang confidential fund. Ayun, may problema ka dun. Yun ang malversation of public funds. Ngayon po, mga kotsero, ito po sinasabi ni Vic Rodriguez na posibleng maging accountable for malversation of public funds. Yung ating administrasyon ay hindi po accurate. Mangyayari lang po yan, halimbawa, kapag ginawa ni PBBM o ng ating administrasyon, yung ginawa ni Pinoy sa PDAF tsaka sa DAP. Doon lang ho papasok yun. Doon ho yung malversation. Kasi, kasi hindi pa tapos yung yung fiscal year. So, kinuha niya agad yung savings at may decision ng Supreme Court that unconstitutional yun yung kanyang ginawa. So, ito ho sinasabi ni Vic Rodriguez, it's really, ang audience na ho dito, yung mga DDS na tanga. Yung parang yung iniisip lang na, basta lang masabi ko na ang Marcos administration ay ganito, ay ganyan. Yung ganun lang. Mema. Patuloy natin yung video ni Vic Rodriguez. Pera niyan, palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero, maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo kasi tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala
yung Panay Negros Guimaras Bridge, 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Maraming nag-message sa akin actually tungkol dyan. Actually, mostly mga DDS. Oh, ano ba sabi mo dito? Pa-explain naman itong sinabi ni Justice Amy Lazaro Javier, ganyan. Alam nyo mga konsyero, una nga, iniiwasan ko mag-comment sa PhilHealth. Not because I cannot talk about it or I cannot expose the lie dyan na sinasabi ng mga DDS sa PhilHealth. Pero mostly because nasa Supreme Court na eh. Ayokong pangunahan kasi yung wisdom ng Supreme Court. Pero to debunk the fake news of this for the sake lang of debunking the stupidity and the fake news of this DDS. I'll give this one time. Marami rin po kasi ang hindi nakakaintindi o hindi nakakaalam sa konsepto ng unprogrammed funds or unprogrammed appropriations. Sinasabi nila, lalo na itong mga DDFs na to, sinasabi nila na yung unprogrammed appropriations daw ay isang pork barrel. Although may Supreme Court decision na nagsasabi na ito ay hindi pork barrel. Number one, hindi raw pork barrel yan. Yung unprogrammed appropriations. May decision na po ang Supreme Court yan. Pangalawa, ito pong ni-raise ni Honorable Justice Amy Lazaro Javier tungkol sa pagpopondo ng Panay Guimaras Bridge at ang nagpondo daw yung Exim Bank ng Korea. Ganito ho kasi, ginagamit ho kasi ng DDMs para ipakita na merong malversation of public funds. Kasi kinuha mo yung pondo galing sa isang ahensya, inilagay mo sa ibang pondo, malversation yon. But again, mga kakutsero, ang pinag-uusapan po natin, number one, yung kinuha sa PhilHealth na 90 billion are savings. They're not part of the actual appropriation. Pangalawa, ito po, yung ipinondo or yung sinasabi ni Vic Rodriguez na maraming nauuto na yung sa unprogrammed appropriations, kailangan po yan, medyo intindihin po natin yung konsepto ng unprogrammed appropriations. Ano ho ba yan? According po kasi sa kwento ni or sa nangyari sa oral arguments ng Supreme Court, tinanong ni Justice Amy Lazaro Javier si Soljen Menard Guevara. Tinanong ho siya kung nasaan yung pera. Ito lang yung kinuha ng mga DDMs. Itong part lang na to. Where's the money? Ebidensya na yan ng corruption. Hindi niya alam kung paano sagutin. Nasaan yung pera? Blah, 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 blah. Corruption na to, corruption. Hindi pa nga tapos yung hearing eh. Talo niyo pa yung justice. Hintayin natin yung sasabihin ng justice. Hintayin natin sasabihin ng Korte Suprema. Ganun eh. Pinangunahan nyo yung justice. Akala nyo, kasama kayo sa Supreme Court eh. Ano kayo, justice? Tuloy natin yung video ni Vic Rodriguez. Augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. No, I don't think they will restore the fund anytime soon. I am not even sure if they will be humble enough to admit that they commit a mistake here, dahil alam naman natin na pagka yan inamin nila, nag-restore sila, that will be tantamount to an admission of guilt. At alam din nila, ang kasunod yan ay criminal case or cases. Criminal case agad. Ba't naman si Pinoy hindi na-impeach? O hindi siya nakasuhan doon sa DAF at PDAF? Actually, dismiss nga yung kaso na yun. So, mukhang nakikinikinitan na ni Vic Rodriguez na baka matalo sa PhilHealth. Kaya inunahan na niya yung kwento. Nilagyan na agad niya ng mali siya. Pag natalo yan, wala. Oo, kasi ganito. Hindi ibabalik yung pera pag natalo. Hindi ibabalik. Kasi yan eh, admission of guilt yan eh. So, itong issue ng PhilHealth, ngayon natuklasan natin, this is being blown out of proportion. Kasi, ng mga DDS, because of the savings. Tinamaan kasi yung panahon ni Digong. Kaya nakakatawa yung pilit ipinapasok sa usapan na bankrupt ang PhilHealth, No, it's not. Bankrupt ang PhilHealth, panayang dagdag ng serbisyo, panayang increase ng service. Paano mo bankrupt? Pero mga kotsero, again, hintayin ho natin yung magiging decision ng Supreme Court. Hindi pa po kasi tapos tong kaso. Pero ang nakakatawa lang kasi dito, pinapangunahan na ng mga DDS yung decision. Para mind conditioning ba? Ang problema, paano kapag nagdesisyon yung Supreme Court ng kabaliktaran? So ano ngayon sasabihin ng taong bayan? Grabe naman ang Supreme Court. Akala ko ba guilty na? Corruption yan eh, ganyan-ganyan, tapos inabsuelto. Hindi more content for me. Ang daming issue ni PhilHealth, no? Ayaw kasi ayusin yung trabaho. Ayusin yung trabaho niya sa PhilHealth kasi parang hindi kayo nagkaka-issue. Tumaba tayo dito sa topic ng PhilHealth. Tsaka kay yung kasinungalingan ni Vic Rodriguez.